So guys, samahan niyo naman ako dito guys. Gagawin natin ngayon ay mag-format po tayo ng laptop. So, pero bago ang lahat, welcome back po sa inyong lahat. Ito po yung USB na nandito po yung ating Windows na gagamitin. Windows 10 po guys ang ipoformat natin din. So, gagamitan ko rin siya ng external keyboard kasi po yung keyboard na nandyan ay naka-detach na po yan siya kasi natulunan ng ulan, bali grounded na po siya, hindi po siya magagamit. And kapag nag-format kayo guys, kailangan siguraduhin nyo po na naka-connect po yung charger niyo po, kagaya nito, para po hindi mamamatay yung laptop niyo po sa kasagsagan ng pag-install ng Windows niyo po. So ito po guys, simulan na natin. Ito po yung USB natin. So dito po natin siya isaksak. Yan. So, i-on na po natin guys yung laptop. Ito. Then, habang nag-on yung laptop, i-click po natin dito sa F2 para mag-ay hindi pala F2 ang kuha nito. Sorry. So, yan po yung problema ng laptop guys. Yan yung problema ng laptop. Ganyan siya. Kapag yung laptop nyo po ay hindi siya naka properly shut down o hinayaan mo na lang namatay siya, so yan, magkukurap po yung Windows nyo. So, samahan nyo ako guys hanggang sa dulo para po makita natin, para po doon sa gustong matuto paano mag-format ng laptop. So ito po, para po sa inyo ito. So sandali lang guys, palit po na tayo ng keyboard. So ito guys, palit po tayo ng keyboard. Baka hindi po gumagana yung isang keyboard. Ito po, simula tayo sa F2 guys, F2. Lapit tayo. Balik tayo guys, F2 pa rin. Tayo. Lipat natin ito. Maraming manok dito sa kapitbahay guys, pasensya na sa maingay yung mga manok. Balik tayo. F2. Ayan. Yan po yung hinahanap natin guys.
Sa F2 lang pala siya, pero ang problema yung keyboard natin na nauna. Hindi po siya nagpa-function. Natuluan din siguro ng ulan yon. So ang hanapin natin, una natin hanapin dito guys, yung boot niya, kung paano natin siya mai-arrange. Yung USB natin kailangan nasa boot number 1 siya. So ganito po. So tandaan niyo guys, hindi po magkakapareho ang setting ng laptop sa kanyang BIOS. Ito, punta tayo dito. So yung ginagamit ko guys, keyboard po yan lahat. So ito po, kung makikita niyo guys, change boot order. So diyan po natin siya i-arrange yung USB at saka yung hard disk ng laptop. Kailangan nasa boot number 2 yung hard disk and boot number 1 po yung USB natin para po ma-read ng laptop pag na-restart siya. So para kakainin po niya yung Windows na ating i-install. So kailangan i-okay po natin dyan, enter, ayan po siya guys. So sama yung kuha natin dito, USB. Subukan po natin ito. So kung paano natin yan siya ililipat sa F7 yata siguro ito. Subukan natin. Yan. F7 po yan guys. So yan po. So sandali. Lipat ko muna yung keyboard para po makita ninyo kung saan ko pinipindot para lumipat yung. So ito po siya guys, F7. F7 ito, F7 po yan siya. Kailangan ilagay natin siya sa number 1. Then kunin naman natin itong isa. Ito po yung hard disk ng laptop or SSD. So i-arrange po natin siya ganyan. So ganyan po siya guys. So, tingnan natin. Ganyan po siya. USB then hard disk. So pwede na po natin yan siya i-save guys dito. Okay na po natin yan siya dito guys. Yeah. Yan. Para po ma-save na natin yan siya guys, i-click lang po natin ito. Click natin dito sa F10. Sama yun. Ito. F10 guys. F10. Ito. Yan. So, click lang natin yan sa sandali lang. Para makita po lahat yung ginagalaw ko. Ito. Yes po natin yan. Ayan. So, tignan natin kung tama ba yung pag-setup natin sa ating USB. So, hindi po siya nag-read guys. So, subukan po natin ilipat yung ating USB. Yan. Lipat po natin. Patayin mo muna natin siya. Long press lang yan. Lipat po natin ito. Kung may problema yung port ng ating USB. Tingnan natin siya ulit.
once, then ito siya. Subukan po natin ito. So F7 pa siya. Subukan natin ito. F10 para po i-save natin yan siya. So ito guys, lipat ko muna itong USB dito sa kabila. Bakit ayaw ni magkuhan dito. Dito natin ilagay sa dito natin siya ilagay. Yan. Keyboard dito natin sa kabila. Subukan muna natin. Kapag na-save na natin yung settings guys, pwede na natin yan siya hindi balikan dito. Tingnan natin. Yan. Ayun. So ayan guys, hindi na natin siya binilikan kasi naka-save na yung settings na sinit natin doon sa BIOS. At saka yung dito pala banda na USB port, hindi po gumagana dito sa ating USB. So ayan na po siya guys, pwede na po tayo magpatuloy sa ating pag-format. Pasensya na guys, ang ingay ng mga manok dito sa kapitbahay. So ang gagawin lang natin dito, gamitin na lang natin ito. Dito lang tayo sa mouse pad. So ito guys, continue lang tayo dito. Next. Tapos install. Click natin install. So ayan na po siya. Mag-start na po yan siya. Starting. So dito guys, kailangan natin yung eject yung box. Yan. Ayan. Then next. Yan. So dito tayo pipili guys. Dito. Click natin dito kasi mag-format po tayo. Kailangan natin mag-delete. Yan. Click natin sa taas. Yan po. Na. Sandali. Balik tayo. Pasensya na po. So, balik tayo dito. Check natin itong box. I accept the license and terms. Next. Dito pala yun sa baba guys. Ito. So, yan na po yung mga storage niya guys. So, ito po. Yan. Kailangan natin i-delete itong maliliit na. So sandali lang, i-zoom po natin para makita natin yan. So yung ginagamit ko guys, mouse lang sa ito. So mouse lang itong ginagamit ko dito. Ayun, kita naman. So kailangan natin ito siya i-delete. Maliit lang yan siya. Dito natin siya i-delete. Kailangan natin i-highlight, then delete dito sa baba. Ayan po siya. Para malinis po siya. Ayan. So ito, delete natin ito. So
Pero yung storage guys na andun po yung mga file nyo, kailangan tandaan nyo po yun para hindi po siya ma-delete, ma-delete. So yan, delete natin ito. Yan. So yan, 50 GB po guys. Then yung drive din niya is 68 GB. Maliit lang kasi yung storage ng laptop na ito guys, nabili namin. 120 lang po yung SSD niya. So apply, ito na po siya guys, para ma-format po natin siya. Kailangan natin siya partition. Gawin natin siyang magiging drive 1 yan siya. So, apply natin dito. Yan. So, okay. So, yan. Yan na po siya guys. So, delete natin ito sa taas. Itong 16 MB. Then, itong partition 1 na 100 MB. Delete natin yan. Yan. So, dito tayo mag-format. Dito natin ilalagay natin na software guys, yung Windows natin dito sa drive partition 1. And so kung makikita niyo guys, yung drive partition 2, 68 po yung total size niya, pero ang pre lang niya ito 37 kasi may file ito siya guys. Hindi po natin siya pwedeng i-delete. So kung saan natin ilalagay yung Windows natin, yun po ang highlight natin. Sorry, bulol ito, naka-highlight naka-highlight na po yan siya guys. So okay, ang gagawin lang natin, susunod na gagawin natin ay click lang po dito sa next. Ito. So, click natin yan. So, ayan na po. Nagsisimula na po yung pag-install natin ng software. Sa susunod nito guys, ang gagawin ko naman ay kung paano natin i-format yung USB na gagamitin natin dito sa pag-format. Paano natin siya ilalagay yung Windows natin na mariread ng laptop pag nag-format po tayo. So hayaan natin yan guys. Pagdating na dito, hayaan muna natin siya hanggang sa maubos na ito, ma-install na lahat. So hayaan muna natin yan siya. Yan. So pwede natin yan, hindi na siya i-off yung camera guys, para po makita niyo yung buong proseso. So ganyan lang yan siya. Hintayin natin hanggang sa matapos. Yung takbo ng format guys, depende po yan sa performance ng laptop o lakas ng laptop. Ito po siya, i3 po ito siya, nasa Gen 7 ba ito? Gen 6, Gen 7 yata. So pasensya na talaga guys, maraming manok, maingay.
Sandal ka? Hmm. Ano yan? Hmm? So, ayan po yan guys. Mag-restart po yan siya guys. Tayo lang po natin. Pagdating dito sa part na ito, pwede na natin itanggal yung USB na ating ginamit. Ando na siya guys, balik na siya. Yan. Close ko muna itong pintuan guys. Kuha ni Maro eh. Papatay muna natin yung ilaw ng camera eh. So, wag po kayo magtaka dyan guys. Kasi ganyan talaga yan siya. Ilang beses yan siya mag-restart. Ito po guys, so. Sa United States po tayo na ang kuha natin, cable natin. Start region. Ito. Then, yes lang. US. Yes. So,
wag muna natin i-connect sa wifi guys. Ito, dito tayo. I don't have internet. Ano tayo magkuha? Ito, continue with limited setup. Gusto ko yung mano-mano lang yung paglagay ng kuha niya ng mga drivers. So ito lang ilalagay ko. Admin yan po. Next. Then yung password po guys ay optional yan, depende po sa may-ari kung maglalagay ng password. So ako hindi na po ako maglagay. Ito, next. And ito, accept. Yes. Accept. So yan. Tayo natin, tapos na yan. Wow. Tapos na? Wow. Almost there. Tapos na yun guys. So, ayan na po. May Windows na po tayo. Ito. Lagay muna tayo dito ng ating ilagay muna natin yung desktop natin. Ito, sa team. Oh. So, ba yun sa baba? Ito po yung desktop natin. Oh. Desktop. Yan. Check natin dito para mailabas natin ito. Para hindi po tayo mahirapan hanapin yung ating drivers. Yan. Yan na po siya. So, yan na po. Ito po yung drive natin guys. Ito po yung hindi natin sinama doon sa i-delete natin kanina. Tapos ito po yung ini-install natin na drivers, Windows. Ito po siya. Drive C. So, ang next na gagawin dito guys, depende na po sa inyo kung anong mga app ang kailangan ninyo. Pero ang pinaka-importante lang dito ay yung drivers ng laptop. Ito po. Makikita natin dito kung ano ang kulang. Hanapin natin dito. Right click sa may this PC. Then properties. So ito po. Tingnan natin dito sa device manager kung ano ang kulang na driver. So ito po yung lahat guys. So ito po yung drivers na kailangan. At saka yung drivers ng ating video card. Ito po siya. Dito po makikita sa display adapter. Yan o. So, i-connect ko muna sa Wi-Fi guys para po balikan natin ito. Install natin ito through internet.